Mas pinagandang Gilon-Gilon at Balay asahan daw sa pagbubukas ng Bangus Festival 2016 sa Biyernes. Makibalita tayo live kay Jet Arceliana. Jet! CJ, bagamat sa Biyernes pa nga ang Gilon-Gilon at Balay, ngayon pa lang ipapatikim na natin sa ating mga kapuso hindi yung sarap ng bangus dagupan pero yung galing ng mga street dancers na kanilang matutunghayan sa Gilon-Gilon at Balay. Pinaunlakan tayo ng mga street dancers na Barangay Pantal. Sila ang back-to-back champion sa Gilon-Gilon at ngayong 2016 target nilang makamit ang Grand Slam. Pero bago ang lahat, tunghayan muna natin ang preparasyon ng Festival Committee. Marami na ang sabik na muling masilayan si Alden Richards sa Dagupan City, kaya inaabangan ang kanyang pagdalo sa formal na pagsisimula ng Bangus Festival sa Biyernes. Pero hindi lang daw yan ang dapat kapanabikan, ayon sa Bangus Festival Committee. Dahil sa mas pinagandang Gilon-Gilon at Balay na siyang hudyat na simula ng kapistahan. Bago ngayong 2016, ang gaganaping showdown ng Gilon-Gilon. Ang showdown kasi, ni-request namin ng 5 pairs per cluster. Tapos, they will interpret the Bangus Festival theme. So, magpatatalbugan sila ngayon. Abala na sa paghahanda ng kani-kanilang mga props ng mga kalahok sa City Plaza. Kada barangay ang entry sa mga nagdaang Gilon-Gilon. Pero ngayon, clustering ang ginawang sistema kung saan 6 na cluster na lang ang magkakatunggali. Sasakit ang ulo ng mga judges natin kasi doon sa 6 na yun, parang talagang ang binigay din namin ng mga choreographer are the best choreographers. So, magtatalbugan ngayon yung mga 6 na clusters ngayon. Naglalakihan din ang kanilang mga props at hindi na lang bangus ang paparada dahil may higante na rin kabayo at kalabaw na aarangkada sa kalsada. Lumang kulay siya. Pero may dating. May dating. May pag-asang maging best in costume pa rin. Kanya-kanyang pakulo na rin ang mga kalahok para makamit ang panalo na may premyong 150,000 pesos. Right culture ang ipoportray namin, yung Pangasinan folk dances. Hindi kayo maghahalo ng mga dances sa ibang lugar o region. Ang focus namin yung sariling kultura ng mga Pangasinense at Dagupenyo. Ayun. CJ, para sa mga kapuso natin, magsisimula ang Gilon-Gilon at Balay alas 3 ng hapon sa Biyernes. Iikot ito syempre sa downtown Dagupan at itong mga street dancers, bukod sa kanilang street dancing talaga, ay hihinto rin sila sa 3 stage dyan sa bahaging downtown para sa kanilang presentation. Pagkatapos niyan, diretso dito sa City Museum para sa kanilang vocal presentation. Pwedeng humabol dahil ang kada cluster ay sasayaw ng 5 to 8 minutes. Bukod pa dyan yung kanilang showdown. At syempre, bukod dun sa overall champion, magkakaroon din ng mga special prizes para sa best in costume, best in props, yung bago ngayon, best in showdown nila. At wala namang uuwing talagang talunan dahil may consolation prize na 30,000 pesos. Hindi rin biro, CJ, yung pondo dahil ang kada cluster ay nakatanggap ng 400,000 pesos. Yun yung ginagamit nila ngayon sa kanilang mga pag-iensayo at sa pagbili ng kanilang mga props. Mabilisan, kakausapin natin isang street dancer, si Christian. Balita ko, iba ang sikreto nyo ngayon, pandaragupan ang sayaw nyo. Ano ba itong pandaragupan na ito? As you all know, Pandaragupan, dito nang galing yung tawag ngayon sa Dagupan, which is Dagupan City. So Pandaragupan, kumbaga ito ay ang pagsasama-sama ng lahat, dito nagmi-meet sa isang lugar para makipagkalakalan, makipagpalitan ng mga produkto, yun po. Bukod sa Barangay Pantal, kasama nyo 5 island barangays, kaya ba ang Grand Slam? Kayang-kaya po. At sana nga po, nangangarap talaga. Ayun, sa mga kapuso natin, talagang makisaya tayo sa Friday na yan, Gilon-Gilon at Balay, at inaasahan naman sa mga fans ni Alden Richards, 7 p.m. ay nandito na siya sa City Plaza. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Jet Arceliana.